Nag-aaral si Ethel sa loob ng kanilang bahay at darating ang kanyang ina na lasing. Magdamag kang nandito tas hindi ka man lang nagsaing? Anong ginagawa mo? Ha? Wala po kasing bigas, inay. Tsaka sabi niyo po bibili lang po kayo ng pagkain tsaka ulam, pero... Anong pero? Sinusumbatan mo pa ako? Eh di sana umutang ka muna kay Marta. Wala ka talagang kadiskarte. Tuluyan ngang nahinto si Ethel sa kanyang pag-aaral dahil mas pinili ng kanyang ina na gugulin ng kanyang oras sa sugal at pag-inom ng alak. Hello po. Bukas pupunta ako dyan para maningin ng utang, ha? Halos 5 buwan na rin siya hindi nagbabayad ng renta. Ate, pasensya na po. Wala po kasi kaming pambayad eh. Ha? Anong wala? Binigyan ko kayo ng 5 buwan para mag-ipon, ha? Palibhasa kasi mas inuuna na nanay mo yung bisyo niya. Pangako po sa susunod na linggo magbabayad na po kami. Eh saan naman kayo kukuha ng pambayad? Pwera na lang kung may mahanap pa yung nanay mo na ibubugaw sa'yo. Ano po? Ano po ang ibig niyong sabihin? Huwag ka namang magmaang-maangan pa. Kalat na sa barangay natin ang pagbubugaw ng nanay mo sa mga kababaihan dito. Sa kagustuhan ni Ethel na makuha ang loob ng kanyang ina, siya ay naging sunod-sunuran kahit labag sa kanyang kalooban. Mamaya, akitin mo si Garia, landiin mo siya. Idikit mo ang dibdib mo sa kanya at bulungan mo siya para madama niya ang init ng hininga mo. Tapos ay basahin mo yung labi mo parang ganito, oh. At bubuka ka sa kanya. Nay, pamilyado na po yung tao. Wala akong pakialam, edi agawin mo siya, may asawa man o wala, ang importante may pera siya. Nay, naririnig niyo po ba yung sarili niyo? Naririnig niyo po ba yung mga sinasabi niyo? Hindi po ba kayo kinikilabutan? Hay, mas mabuti ng kilabutan. Hindi mo iniisip ang kalam ng sikmura mo. Nay, hindi po ako pokpok. Mas mabuti ng pokpok, hindi yung pabaya katulad ng tatay. Wala ka bang ambisyon sa buhay na makakain man lang ng 3 beses? Pisti! Sawang-sawa na ako sa buhay na ito. Nay, wag mo naman akong babuyin. Babae din ako. Anak mo ako. Anak lang kita. Nay, ano po ba ang dapat kong gawin para mahalin niyo ako? Anong gagawin mo? Simple lang. Bigyan mo lang ako ng maraming pera. Diyan ka na nga. Tumatak sa isipan ni Ethel ang mga masasakit na salita na binabato ng kanyang ina. Naghanap siya ng trabaho dahil nais niyang mapakain ng kanyang pamilya sa marangal na paraan. Pumasok siya bilang katulong sa Maynila. Naging amo ni Ethel ang isang Amerikano at dito, kinumbinsi siya ng kanyang ina na akitin ito upang makaraos sila sa kahirapan. Are you not done yet? No, sir! No, I'm not done yet. I go to the CR because I have tacos, sir. Do you want some fun? No, sir, no. Like before? No, sir. No! Act like a virgin! This is my role! Natuloy na nga ang masamang plano ni Kano kay Ethel. Kinabukasan. Honey, I'm sorry about last night. No, sir, no. Don't touch me. You bad. You kissing me and that's bad. Ethel, No, sir, no. I have already fallen in love with you. I want you for the rest of my life. What did you say, sir? No long English. Can't understand. Ethel, mahal kita. Tuluyan na nga nagkamabutihan ng loob si Kano at Ethel. Napagdesisyonan ni Ethel na umuwi sa kanilang probinsya upang ipakilala ang kanyang Amerikanong kasintahan sa kanyang ina. Ang sarap naman ng chocolate na ito. Madami pa ba dun sa bahay nyo? Nakawin mo, dalhin mo dito ah. Wala na po, inay. Yan lang po yung meron sa bahay ni Kano. Ang damot naman nito. Nag-asawa lang ng Amerikano, akala mo na kung sino. Katulong ka lang naman dun.
Tama lang po kayo, inay eh. Katulong lang po ako doon, hindi po ako magnanakaw. Hey! It seems that you're enjoying the chocolates. Masarap ba? Nagsasalita pa lang ng Tagalog to eh. Konti lang! Pasensya na, putik. Pagkatapos nilang linisin yung paa mo, let's eat, kain tayo. I did cook talbos ng kamote at bagoong. Come. You're so very kind. Thank you very much. You go first, inside. Go. Hoy, Atel, ikaw. Kaya na ba ni Kano? Ba't hindi ka pa nabubuntis? Po, di ba kasal muna bago buntis? Tanga! Pabuntis ka na para hindi na makawala. Eh, inay, kinikilala ko pa lang eh. Kung pabagal-bagal ka, mas uunahan ka ng mas malalandi dito. Doon ka na nga! Naiinis ako sa'yo. Maglinis ka na lang doon. Nagpatuloy si Linda sa paglalait sa kanya at nagtulak nito sa iba't ibang babae. Sumugal si Ethel sa pakipagrelasyon sa kanyang among Amerikano. Hanggang sa Wala kaya ka magagawa ka ng asawa! Hindi ko alam na may asawa siya! Anong hindi mo alam? Sadyang malandi ka na! Huwag mo akong saktan, buntis ako! Talaga? Nagpabuntis ka pa talaga? Halika ka dito! tuluyan na ngang iniwan ni Kano si Ethel. Ngunit patuloy pa rin ito nagpapadala sa kanya ng pera para sa kanyang pagbubuntis. Ano? Balik niyo po sa akin, Nay. Nagagamitik ka dyan. Nay! Manganak na po ko, Nay! Wala akong pakialam sa'yo. Manganak ka mag-isa mo. Nay! Sa kabutihang palad may tumulong kay Ethel. Ligtas niyang ipinanganak ang anak nila ni Kano. Nay! Nay! Anong ginagawa niyo dito? Ay, apo niyo po. Aanin ko yan. Nagdala ka pa ng pabigat dito. Eh, wag naman po kayong ganyan sa apo niyo, Nay. Tumahimik ka. Wala akong apo at wala akong anak na kasing tanga mo. Mga pabigat lang kayo sa buhay ko. At kung papipiliin ako, sana pinatay na lang kita sa sinapupunan ko. Hiya ka. Wala kayong kwenta. Nay! Nay, maawa naman po kayo. Wala po kaming matutuluyan, Nay. Lumayas kayo dito. Nay! Nay! Tuluyan na ang tinalikuran ni Linda ang kanyang anak at ang kanyang apo. Hanggang sa Wala kang kwentang anak. tuluyan na ngang bumigay ang isip ni Ethel. Ikaw ba yan? Sino ka? Hindi kita kilala. Umalis ka, umalis ka. Huwag mo kunin ang anak ko. Dating kaibigan mo. Hindi kita kilala, hindi kita kilala. Umalis ka. Umalis ka. Tinulungan ni Min na may balik sa tamang pag-iisip si Ethel at binigyan niya ito ng trabaho at pansamantalang hinupkop ang mag-ina. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, ha. Wala ka naman, Ethel. Ang importante ay ligtas kayo ng anak mo. Ako, kapag may pera na ako, susuklihan ko yung kabutihan mo. Naku, huwag mo lang intindihin yun. Mag-ipon ka na lang para sa anak mo at sarili mo. Maraming salamat, ha. Nagsumikap ng lubos si Ethel bilang katulong ni Min. Nag-ipon siya at nakabili ng bahay, sasakyan at napalago niya ang kanilang negosyo. Hindi ka lang talaga maganda, anak. Matalino ka pa. Manang-mana ka sa nanay. Di ba po, Nay? Like mother, like daughter. Anak? Anak, tara na sa loob. Nay, sino po siya? Bakit ka po niya tinatawag na anak? Wala, anak. Tara na, anak. Kakain na tayo. Anak, dito ka muna. Maupo ka muna. Wag mo akong tatawaging anak. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Kasi may pera na ako? Kasi may bahay na ako? Wag mo akong tatawaging anak kasi galing mismo sa bibig mo, hindi mo ako anak. Patawarin mo ako, anak. Hindi kita mapapatawad. Tara na nga, anak. Tara na nga, anak. Anak. Nay, si Lola. Nay, si Lola. Nay, si Lola. Nay! Tulong! Anak, humingi ka ng tulong. Tulong! Lingid sa kaalaman ni Ethel ay malala na pala ang sakit sa atay ng kanyang ina. Sa lahat ng pinot, sampal at pagbubuga mo sa akin, nagpapasalamat pa rin ako kasi naalala mo ako.
Lola, sa kabila ng lahat, kahit hindi ko man kayo kilala, napapasalamat pa rin ako dahil binigyan niyo ako ng mapagmahal na ina. Pangako, aalagaan ko po kayong dalawa. Tara na, kain na tayo sa loob, Nay. Tara na.